Good day mga ka-sports natin dyan. Puspusan na ang paghahanda ng Alas Pilipinas at wala nga silang sinasayang sa kanilang pagtitraining sapagkat malakas nga ang kanilang team na makakalaban bukas 6:30 PM po yan ng gabi. Team Vietnam ang kanilang makakaharap. Time out muna tayo sa ating Queen Gemma Galanza sa Hampasan Ipek. Walang muna tayong makikita na mga pa-under nga sa malalakas na spike ng ating Queen Gemma Galanza. May bago kasi sa kanyang inatang si Coach Sosa de Brito na posisyon kung saan ay china-challenge na talaga ang ating Queen Darna Gemma Galanza. Gemma Galanza, paghahanda niya as alevero ay hindi niya nga inatrasan ang hamon sa kanya. At eto nga, Queen Gemma Galanza, makailan beses na nga siyang namataan sa mga videos kung saan nga nagtitraining na nga siya as alevero. Magaling naman talaga mag-receive ang ating Queen Gemma Galanza. Konting push pa ay magiging isa rin siya sa mga pinakamagaling na libero. Ating puntahan ang training at paghahanda ni Gemma Galanza. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Gemma Galanza, time out muna nga sa talunan at hampasan. Wala muna tayong makikitang lumilipad sa ere na Gemma Galanza. Ngayon ay lalangoy muna ang ating Gemma Galanza sa floor. At dahil nga ang ating Queen Gemma Galanza ay inatasan nga ng ating Coach Sosa de Brito na maging libero, ay handang-handa naman pala ang ating Queen Gemma Galanza. Ngunit kahit sabihin natin na magaling talaga mag-receive ang ating Gemma Galanza, marami naman mga fans ni Gemma Galanza na napakoment talaga dahil nga sa ibinigay na posisyon ni Coach Sosa de Brito sa nag-iisa nating MVP, Final MVP at Best Outside Spiker na si Gemma Galanza. Eto nga ang mga reaksyon ng mga netizen. Bakit libero ka dyan, Idol Gemma? May sad face nga siya na emoji. Libero, Gemma, hahaha. Okay lang ba kayo? Na kay Gemma, pumayag siya gawing libero. Hindi niya posisyon yan, dapat back out na siya sa alas raw. Visit na diprito yan, sabi naman ng isang netizen. Eto pa ang mga reaksyon ng nakakarami na naiinis talaga sa pagkakalagay nga bilang libero ang ating MVP, Final MVP at Best Outside Hitter na si Gemma Galanza. Ba't di na lang kinuha si Tang Ponce or kung sino man sa ibang team? At least yung libero talaga posisyon. Engo talaga tong management ng Alas. Sana hindi na lang siya sumali. Sayang, ginawang libero. Why didn't Gemma Galanza become a libero? Best outside hitter and final MVP last VVL converted to libero. Highs, sayang ang ating Darna, pero okay lang, all-around player naman siya, kaya din niya yan. Nakakalungkot lang na di natin makikita na lumilipad ang ating Gemmaling. Actually mga ka-sports natin dyan, sobrang dami pa talagang mga iba't ibang reaksyon na talagang kine-question nga nila si Coach Sosa de Brito bakit nga ang napakagaling na spiker ng CCS ay ginawa nga lang libero ng ating Coach de Brito. Siguro meron naman rason si de Brito kung bakit niya inilagay sa posisyon na yan ang ating Queen Gemma Galanza. Baka nagtitiwala talaga siya ng gusto kay Gemma na pwedeng-pwede siyang maging libero at magaling ito. Well, atin na lang suportahan ang nalalapit nga na laban ng ating Queen Gemma Galanza at bukas na nga yan magaganap mga ka-sports natin dyan. June 5, 6:30 PM po yan. Vietnam versus Alas Pilipinas. Congratulations na lang sa ating mga manlalarong atleta na sana ay manalo na nga sila kontra sa Team Vietnam dahil medyo matagal-tagal na nga natin hindi natatalo ang Team Vietnam
Pero kahit ano't anong mangyari ay congrats pa rin sa ating Alas Pilipinas. Kayo, ano sa tingin nyo? Kayang-kaya ba ng ating Queen Gemma Galanza na maging libero bukas? Well, kung sa tingin nyo ay kaya, comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless!